Ito na pala yung kasunod nung nagpalawan kami. Dito kami nag-stop sa may Talisay Beach. Grabe yung tubig dito, sobrang linaw. Dito namin napiling mag-stop kasi ito din yung third destination namin at dito kami kakain. Ang galing talaga ng mga tao dito, yun yung serve nila sa amin ngayong lunch. Mga 12 katao lang kami at sobra-sobra na yan sa amin. So bibigyan kami dito ng 1 hour and 30 minutes dahil dito naman din kami magla-lunch. Kanya-kanyang hanap na lang kung saan kami uupo. Kaya napili namin dito sa may harapan ng pagkain para pag gusto pa namin di nakakahiyang tumayo. Nakakatuwa nga kasi yung batch namin ngayon meron kaming kasamang photographer. Nakakatuwa nga to si kuya, ang bait niya at ang gaganda talaga ng mga shots niya. Super nahihiya pa nga niya ako kasi hindi ako marunong magpa-pictorial. Tinuruan niya na lang din ako kung paano yung pose na gagawin ko. After nga ng picturean, tinawag na din kami ng tour guide kasi pupunta na kami sa aming fourth destination. Inabot nga rin ng 30 minutes yung biyahe namin hanggang sa makarating kami. Natawa nga ako dito kay Bebo kasi plakadong-plakado yung sunblock niya. Taga naman matindihang sunblock ang kakailanganin dito dahil dito kami binaba sa gitna ng dagat. At syempre aware na kami kung anong gagawin namin dito. Walang iba kundi yung favorite ko mag-snorkeling. Habang nasa baba nga ako, nakita ko pa si Kuya Jonar, ang galing niya. Bago kami makarating dito sa Palawan, yan yung ine-expect ko na gagawin ko. Tapos ang reality, nakalutang lang pala ako at sumisilip sa mga isda. No kaya feeling ng kagaya nito yung sinasalubong ka ng mga isda. Pagkatapos nga nun, umakyat na yung tour guide at tinawag na rin kami para pumunta sa huli naming pupuntahan. Kala ko nga nandito na rin sa taas si Bebo kasi paalis na yung bangka, wala pa rin siya. Baka mamaya ka ako nakain na ng shark. Kaya dali-dali ko siyang hinanap tapos nakita ko yun siya mag-isa nag-i-snorkeling pa rin. Sobrang gandang-ganda siguro siya sa mga isda kaya hindi niya alam na aalis na kami. Kaya naman pinatawag ko na siya doon sa tour guide namin. Nung pag-akyat nga niya, kinuwento niya agad lahat ng kulay nung nakita niyang isda. Tapos umalis na rin kami papunta naman doon sa huling destination namin ngayong araw. Nakarating na nga kami dito, sabi sa amin kakailanganin daw namin magkayak. Pero dahil pagod na kami ni Bebo, nagrent na lang kami ng kayak at ng driver. Nakakatakot nga kasi ang lakas ng alon, umuuga-uga yung kayak na dala namin. Yung fifth destination namin ngayong araw, itong Kadlaw Lagoon. May maliit na beach dito sa pagitan ng mga lagoon. May tinuturo nga sa amin yung tour guide na kasama namin. Tinanong niya sa amin ni Bebo kung mayroon daw kaming fear of heights. Kasi Bebo, ang lakas ng loob, sumagot agad ng wala. Kaya tinuro niya sa amin yung pinakatuktok na yan daw yung aakyatin namin. Oo na nga, ayoko na talaga kasi hindi ko kayang umakyat sa mga ganyang bato-bato. Pero nung nandun na kami sa tuktok, sobrang worth it pala talaga ng mga tusok ng bato sa akin. Kitang-kita mo talaga dito sa tuktok yung ganda ng Palawan. Si Kuya na nga yung nagsabi na bibidyohan daw niya kami ng ganito. Okay na nga sana, kaya lang sabi ni Kuya mali daw yung pagkakaikot niya. Pero anyway, maganda din naman yung kuha niya kaya thank you Kuya. Makababa na nga kami nila Kuya, dito naman kami sumunod na nagpunta dito sa may maliit na beach. Hindi na nga kami sumakay ni Bebo sa kayak kasi may maliit na butas naman dito na papasukan mo para makapunta sa kabila. Siguro kapag malakas yung alon dito, mahirap pumasok pero dahil wala namang alon, nadalian na lang kami ni Bebo. Paglabas ko nga dapat merong background music dito. Let's get to the good part. Sabi ko na bagay eh. Well, yun na yung last destination namin ngayong araw. Bumalik na rin kami papunta sa Pampang. But as of this time, putting our captain and some veterans captain here. Medyo malayo din yung binyahe namin na to. Inabot din ng 40 minutes. So for having that with us and we hope that we'll see you again next time. Thank you po, Kuya. Silves? Yes! Alright, so... Sobrang ganda din ng tour namin ngayong araw. At napakabait ng lahat ng tour guide na nakasama namin. Pauwi na nga kami ni Bebo, hinabol pa kami ng photographer kanina. Isasend na daw kasi niya yung mga pictures ko. Napakagaling ng photographer na to, located daw sila sa Cavite. Kaya naman sa mga gusto mag-inquire, ito yung page nila. After nga nang sinuli na namin yung mga goggles na nirent namin kaninang umaga. Naglakad na rin kami papunta doon sa pinag-i-stayan namin. Nakasabay pa nga namin yung tour guide namin na si Kuya Jonar. Enjoy din daw siya sa batch namin at nag-enjoy din kami ni Bebo ngayong araw. Bago ang lahat, meron nga pala akong gusto sa inyong i-share na laro. Ang name nga ng laro na to ay Kabibe. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-register. Lagay nyo lang naman yung mobile number nyo, password at yung OTP. Ganun lang naman kadali mag-register, pwede ka na agad makapasok sa laro. Pero bago ka maglaro, kailangan mo muna mag-cash in. GCash nga yung ginagamit ko dito para makapag-cash in.
Lalagay mo lang naman yung GCash number mo at saka yung referral number. Siyempre, kung magkanong amount yung ika-cash in mo. 200 nga muna yung kinash in ko dito. Ganun lang naman kadali mag-cash in, pwede ka na talaga maglaro. Dami ka nga larong pwedeng pagpilian dito, pero yung lagi kong nilalaro yung Lucky 9. Siyempre naman, alam na natin yung mechanics ng laro na to. Pataasan lang naman ng card dito, wag lang lalagpas ng 9 ha. Para sa akin, napakadaling laro lang ng game na to. Bukod sa hindi ka na makikilaro sa kapitbahay mo, kikita ka pa dito. Store naman na naisipan kong laruin tong toss coin. Pansin ko nga rin na itong kabibe ay madadali lang yung mga laro. Kaya ibig sabihin, madali lang din manalo. Mechanics naman ng game na to, itataya ka lang kung saan mo gusto, head or tail. Sobrang dali lang manalo dito kasi dalawa lang naman yung pagpipilian mo. Choice mo din naman kung gaano kadami yung gusto mong itaya. Pero bago pa nga ang lahat, tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-cash out. Marami din kasi nagtatanong kung paano mag-cash out. Simple lang naman, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Lagay nyo lang yung amount na ika-cash out nyo at saka yung GCash number nyo. Dahil nanalo ako ng 300 pesos, wala pang 10 minutes, 300 na yung kinash out ko. Ano lang naman kadali mag-cash out, makukuha nyo na agad yun na panalunan nyo. Yun lang naman, salamat!